Kapag tayo daw ay umiibig, syempre iniisip natin na ang relasyong meron tayo ngayon ay panghabang buhay o pang forever na. Pero hindi din natin maitatanggi na lahat ng pag-ibig ay hindi laging nauuwi sa masayang katapusan. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel, and yes! Wala pa rin tayong live on-cam video. Alam niyo na kung anong rason. Kayo na pong bahala dyan. Anyways, eto na naman si Mama Mia. Maghahatid na naman ng panibagong kwento na kapupulutan ninyo ng aral at inspirasyon. Pero syempre, bago yan, kumuha muna kayo ng magugustuhan ninyo na mga produkto ng Shop in Style. Oo, kung nagtatanong kayo kung saan makikita ang Shop in Style, ayan po ang Facebook page nila na pwede ninyong i-like at i-follow, at syempre manood kayo doon ng pa-live nila araw-araw. At syempre, bilis-bilisan nyo na ang pag-check out habang hindi pa August, dahil hanggang August nandito po si Ma'am Rose Puno Perez sa Pilipinas, kaya mas madali nyo matatanggap kung kayo ay o-order ngayon. So go ahead na. Hindi na natin to patatagalin, mag-go ahead na rin ang inyong Mama Mia at sisimulan na natin ang kwento na talagang ang sakit sa heart at syempre naman nakaka-inspire din. Dito lang sa Dear Mama Mia. Maraming pag-ibig ang may iba't ibang mukha. May pag-ibig na nung una nating maramdaman, nakala talaga natin ay panghabang buhay at wala ng katapusan. Pero isang araw, nagulat na lang tayo na hindi pala libre ang pag-ibig na yun. May kapalit pala ang lahat ng bagay sa mundo. Dear Mama Mia, may mga araw na naiisip ko pa rin kung saan talaga nagsimula ang lahat. Sa unang tingin, parang wala naman akong dahilan para magsisi. May maayos akong trabaho, may simpleng bahay, may lalaking minahal ko ng buong puso. At higit sa lahat, may pamilya akong ipinagmamalaki. Ako po si Angel, 35 taong gulang. Kung may makakakita sa social media ko noon, iisipin nilang isa ako sa mga babaeng maswerte sa buhay. Palaging may litrato naming mag-asawa sa news feeds ko. May anniversary, may birthday celebration, may family outing. May mga ngiting akala mo wala ng problema. Pero ang hindi nakikita ng kamera ay ang mga gabing umiiyak ako habang natutulog ang asawa ko sa tabi ko. Hindi dahil sinasaktan niya ako, hindi dahil lasenggo siya, hindi dahil babaero siya, kundi dahil unti-unti na siyang nawawala sa akin. Mama Mia, 11 taon kaming magkasama ni Charlie. 3 taon kaming naging mag-boyfriend at girlfriend. At 8 taon na kaming kasal. Siya ang unang lalaking minahal ko. Hindi siya mayaman at hindi rin naman siya yung tipikal na gwapo sa paningin ng iba. Pero para sa akin, siya ang buong mundo ko. Nung nag-propose siya sa akin, umiiyak pa nga ako sa sobrang saya. Sabi niya noon, Angel, wala na akong ibang hihilingin pa. Ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Naniniwala ako, Mama Mia. Wala akong kahit katiting na pagdududa. Dahil kilala ko siya. Dahil alam kong mahal niya ako. Nagsimula ang pagbabago pagkatapos niyang ma-promote sa kumpanya. Mas malaki ang sahod. Mas mataas na ang kanyang posisyon. Mas madalas na ang pag-overtime. Mas madalas ang mga out-of-town seminars.
Mas madalas din nakaharap na niya ang cellphone niya. Nung una, wala naman akong pinansin. Sabi ko sa sarili ko, ganito naman talaga kapag tumataas ang posisyon mo sa trabaho. Ayokong maging selosa. Ayokong maging isang toxic na asawa. Kaya kahit minsan 12:00 na ng madaling araw siyang nakakauwi, ngingiti pa rin ako. Pagod ka? Tanong ko. Oo. Kumain ka na ba? Kumain na ako sa office. Gusto mo timplahan kita ng kape? Wag na. Tapos isang halik lang sa noo. And then, diretso na siyang matutulog. Araw-araw, ganun lang, Mama Mia. Paulit-ulit. Hanggang dumating ang anniversary namin. Dahil magkapareho lang ang petsa ng aming pagiging mag-boyfriend at girlfriend, pati na rin ang aming wedding anniversary, kaya isineselebrate na namin ito ng sabay. 11 taon naming pagsasama yun. Isang linggo akong naghanda. Nag-leave pa nga ako sa trabaho eh. Paborito niyang steak ang niluto kong pagkain. Nag-set up pa ako, Mama Mia. May pakandila, may pa-wine. May regalo pa akong relo na ilang buwan kong pinag-ipunan sa sahod ko. Excited akong hintayin siya. 7:00, 9:00, 8:00 ngunit wala pa rin. Ni anino ni Charlie ay hindi dumating. Tumawag ako sa cellphone niya. Hindi niya sinagot. Bandang 9:00 ay nag-message siya sa akin. May emergency meeting lang kami. Huwag mo na akong hintayin. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay sinampal ako ng isang bloke ng yelo. Pero ngumiti pa rin ako. Pinatay ko ang kandila, iniligpit ko ang mga pagkain, at kinabukasan, nag-init ako ng steak para sana sa almusal niya. Hindi ko siya sinumbatan. Hindi ako nagalit. Dahil mahal ko siya, Mama Mia. At iniisip kong darating din ang panahon na babawi siya sa akin. Lumipas ang 3 buwan, mas naging malamig si Charlie. Kapag kinakausap ko siya, isang salita lang lagi ang sagot niya. Kapag yayakap ako sa kanya, parang napipilitan lamang siyang gumanti. Kapag hahawakan ko ang kamay niya, unti-unti at pasimple niya yung binabawi. Hindi ko maintindihan. May nagawa ba akong pagkakamali? Hindi ba ako sapat? May kulang ba sa akin? Isang gabi habang naliligo siya, tumunog ang cellphone niya. Hindi ako sanay na mangialam dun sa personal niyang gamit. Sa totoo lang, ni minsan, hindi ko pa yun ginalaw sa buong 11 taon naming relasyon, Mama Mia. Pero paulit-ulit yung tawag. Akala ko emergency. Pagtingin ko sa screen, isang pangalan lang ang nakita ko. Mia. M-I-A. Walang apelyido. At yung pangalan na yun, may kasama pang pulang puso. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang na tumigil sa pagriring. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok na isang mensahe. Miss na kita. Sana matapos na ang lahat para hindi na tayo nagtatago. Nanlamig ang buong katawan ko. Paulit-ulit kong binasa yung mensahe, Mama Mia. Tinatanong ko sa sarili ko, sino ba tong Mia na to? Katrabaho ba? Kamag-anak? Baka naman mali lang ang pagkakaintindi ko. Pero sa kaibuturan ng puso ko, Mama Mia, alam kong walang mali. Alam kong kahit sino pa yung Mia na yun, ay iisa lang ang papel niya
sa buhay ng asawa ko. Alam kong dahil sa kanya, may iba na si Charlie. At sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon naming relasyon, napaupo ako sa sahig habang niyakap ang cellphone ng asawa ko. Tahimik akong umiiyak dahil ayokong marinig niya. Ayokong makita niya. Dahil kahit wasak na ako, umaasa pa rin akong may paliwanag ang lahat, Mama Mia. Hindi ko alam na ang mensaheng yun ay simula pa lamang pala ng isang laro. At sa larong yun, akala ko noon, pareho kaming natalo. Pero hindi, Mama Mia. Sa bawat laro, merong nananalo at meron ring taong kailangang mawalan ng lahat. At alam kong ako ang taong yun. May mga pagkakataong gusto mong magsinungaling ang mga mata mo. May mga pagkakataong sinasabi ng isip mo na sana mali lang ang nabasa mo. Na sana wrong scent lang yun. Na sana hindi yun para sa asawa mo. Na sana para sa ibang tao yun, nagkamali lang ng pindot ng pangalan. Na sana ibang Charlie ang tinutukoy ng babaeng may pusong emoji ang pangalan sa cellphone ng asawa ko. Pero habang nakaupo ako sa malamig na sahig ng sala, mahigpit na hawak ang cellphone ng asawa ko, ramdam ko ang unti-unting bumibigat na paghinga ko sa bawat segundo. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Miss na kita. Sana matapos na ang lahat para hindi na tayo nagtatago pa. Hindi ko na kailangang maging matalino para maintindihan ko ang ibig sabihin noon. May relasyon silang dalawa at mukhang matagal na. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo kaya mabilis kong ibinalik ang cellphone sa mesa. Tsaka ko pinunasan ng mga luha ko gamit ang manggas ng suot kong damit. Lumabas si Charlie na tila ba walang anumang nangyari. Nakabalot pa ng tuwalya ang balikat niya habang pinupunasan ng buhok niya. Nginitian pa niya ako na parang normal lang ang lahat. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, pakiramdam ko ay hindi asawa ko ang nakatingin sa akin. Para siyang isang estranghero, Mama Mia. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako at sumagot ng oo. Isang salita pero punong-puno ng kasinungalingan. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Habang mahimbing na natutulog si Charlie sa tabi ko, nakatitig lang ako sa kisame. Napakaraming tanong ang umiikot sa isip ko. Kailan kaya sila nagsimula? Sino yung Mia na yon? Anong meron siya na wala sa akin? Ano ba ang kulang sa akin kung bakit nagawa yun ni Charlie? Hindi ba sapat ang lahat ng binigay ko? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Kinabukasan, maagang umalis si Charlie. Pagkasara ng pinto ay dun talaga ako tuluyang bumagsak, Mama Mia. Umiyak ako ng umiyak. Hindi yung simpleng pagluha lang ha. Kundi yung iyak na halos nawawalan ka na ng hininga. Na para bang may humahawak sa dibdib ko. Parang bawat alaala naming dalawa ay isa-isang bumabalik para lalo lang akong saktan. Naalala ko nung unang beses niya akong hinatid pa uwi. Nung unang beses niya akong pinakilala sa pamilya niya. Naalala ko rin nung araw ng kasal namin. Nung sinabi niya sa akin, ikaw lang habang buhay. Napapikit ako. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit ang malaman na niloloko niya ako o ang isipin na baka matagal na pala siyang nagsisinungaling sa akin. Na baka matagal na niya akong hindi mahal. 2 araw akong walang ibang ginawa kundi ang mag-isip ng mag-isip. Hindi ko siya kinumpronta, Mama Mia.
Ayokong magpadalos-dalos sa lahat ng gagawin ko. Kung may katotohanan man ang hinala ko, kailangan kong makita mismo. Hindi sapat ang isang mensahe lang eh. Kasi pwede naman yung ma-deny. Kaya ang gusto ko, Mama Mia, ang malaman ko muna ang buong kwento bago ko siya kakausapin. Pagdating ng Biyernes, sinabi sa akin ni Charlie na may seminar siya hanggang gabi. Ngumiti lang ako gaya ng dati. Nagpanggap na okay at sinabi kong, sige, mag-iingat ka. Pagkaalis niya, agad akong nagbihis. Hindi niya alam noon, Mama Mia, na nag-leave ako sa trabaho. Inisip ko kasi hindi rin naman ako makakapag-focus sa gagawin ko sa office kung ang utak, pati na rin ang puso ko, ay nasa mga lihim na gusto kong matuklasan. Hindi ko akalaing darating ang araw na susundan ko pala ang sarili kong asawa, nabubuntutan ko siya. Pero wala na akong maisip na iba pang paraan para malaman ang buong katotohanan. Nakita akong pumasok siya sa isang maliit na cafe sa kabilang lungsod. Nice technique. Doon talaga sa malayo sa aming lugar. Nagpark ako mula sa malayo. Nanginginig ang mga kamay ko habang naglalakad papunta dun sa cafe na yon. Mula sa labas ng salamin ay nakita ko siya. May kasama siyang babae. Mahaba ang buhok. Simple lang ang damit. Maganda ang ngiti. Mas bata sa akin yung babae, Mama Mia. Mas bata sa aming dalawa. At ang mas lalong sumira sa puso ko ay hindi lang sila simpleng magkausap. Magkahawak ang mga kamay nila. Tinititigan niya ang babae sa paraan ng pagtitig niya noon sa akin. Yung tingin punong-puno ng pagmamahal. Yung tingin na dati ay para sa akin lamang. Pagkatapos ay tumayo siya at marahan niyang hinalikan ang noo ng babae. Parang gumuho ang buong mundo ko. Hindi ko na naririnig ang ingay ng paligid. Ni hindi ko na nararamdaman ang init ng sikat ng araw. Tanging tibok lang ng puso ko ang naririnig ko nung mga panahon na yon. Napaatras ako. Hindi ko kayang pumasok. Hindi ko kayang gumawa ng eksena. Hindi ko kayang humarap sa katotohanan. Kaya tumalikod ako, Mama Mia. Tahimik, luhaan, mag-isa. Akala ko yun na ang pinakamasakit na bahagi, pero nagkamali ako. Dahil kinagabihan, si Charlie mismo ang lumapit sa akin. Tahimik siyang umupo sa harap ko. Hindi siya umiimik. Ako din naman, Mama Mia, ay wala ring imik dahil hindi ko alam kung paano magsasalita nang hindi mababasag ang boses ko. Hanggang sa si Charlie mismo ang unang nagsalita. Angel. Pagkatapos niyang banggitin ang pangalan ko ay huminga siya ng malalim. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Parang alam ko na ang susunod niyang sasabihin. Pero umaasa pa rin ako na mali ako, Mama Mia. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, wala na akong nakitang pagmamahal sa mga mata niya. Parang puno na lamang yun ng awa. May iba na ako. Mama Mia, parang may isang matalim na kutsilyong dahan-dahan na tumarak sa puso ko. Hindi niya ako inantay na kumprontahin siya. Hindi niya inantay na malaman ko ang totoo. Hindi niya inantay na magkaroon ng sumbatan. At Mama Mia, hindi na siya nagsisinungaling. Diretso na niya akong pinatay gamit ang isang katotohanan.
Napakasakit. Ang lalaking akala ko dati buong buhay akong aalagaan, buong buhay akong magiging partner. Ngayon, heto sa harapan ko, umaamin na may iba na siya. Umaamin na hindi na ako ang mahal niya. Umaamin na hindi na niya kayang panindigan ang mga pangakong paulit-ulit niya noong binibitawan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatingin kay Leo pagkatapos niyang sabihin ang 4 na salitang yun. May iba na ako. Parang huminto ang oras, Mama Mia. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong gustong sasabihin, kundi dahil pakiramdam ko, lahat ng salitang alam ko ay bigla na lamang naglaho sa utak ko. Tinitigan ko siya. Umaasa akong babawiin niyang sinabi niya. Nasasabihin niyang, joke lang, tinitesting lang kita. Na isa lang itong masamang panaginip. Pero hindi. Tahimik lang siyang nakaupo at nakatungo. Parang siya pa ang nahihirapan sa aming dalawa. Parang siya pa ang talo sa pag-amin niya sa akin nang tungkol sa pagkakaroon niya ng iba. Napangiti ako. Pero yun yata ang pinakamasakit na ngiti ko sa buong buhay ko, Mama Mia. Pakiramdam ko, yung ngiti na yun na lang ang natitira kong depensa para wag nang tuluyang gumuho ang mundo ko sa harapan niya mismo. Ilang buwan na kayong dalawa? Mahina akong tanong. Hindi siya agad nakasagot sa tanong na yon. Napabuntong hininga muli siya bago nagsalita. Halos 1 taon na. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko, Mama Mia. 1 taon. Ibig sabihin, nung ipinagdiriwang namin ang ika-10 anibersaryo namin, may iba na pala siya. Nung nagbakasyon kami sa dagat, habang nagtatakbuhan, naglalambingan kaming dalawa doon, baka ibang babae na pala ang iniisip niya nung mga panahon na yon. Nung sinabi niyang ako lang ang mahal niya nung nakaraang kaarawan ko, baka ibang mukha ang nakikita niya sa mukha ko. Baka ibang babae pala ang iniisip niya. Unti-unti kong naramdaman ang panginginig ng buong katawan ko. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Silence means yes, hindi ba? Ilang beses nang may nangyari sa inyo? Tanong ko, Mama Mia. Hindi niya ako matingnan. I'm sorry. Pero kailangan ko pa bang sagutin yan, Angel? Sagutin mo ang tanong ko. Siguro naman, deserve kong magtanong. Deserve ko ring malaman ang sagot sa mga tanong ko, 'di ba? Ilang beses nang may nangyari sa inyong dalawa, Charlie? Hindi ko na mabilang. Napapikit ako, Mama Mia. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Pero hindi na ako humagulgol. May kakaibang katahimikan na bumalot sa akin. Yung katahimikan na parang may dalang pamamanhid dulot ng sobrang sakit na naranasan ko. Bakit, Charlie? Yun lang ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Bakit niya nagawang lokohin ako? Bakit niya nagawang magmahal ng iba? Bakit sa tinagal-tagal naming dalawa, bakit ngayon pa? Matagal siyang hindi nagsalita, Mama Mia. Hanggang sa mahina niyang sinabi, hindi ko naman plinano. Hindi ko naman ginustong mangyari ito.
Napatawa ko. Sobrang pait ng tawang yun kasi paano mapaniniwalaan na hindi naman niya plinano na mangyari ang lahat ng to? Talaga ba? Hindi mo plinano? Oo, hindi ko plinanong maging ganito. Ngayon ko lang nalaman, may aksidente bang nangyayari ng paulit-ulit sa loob ng isang taon? Ha, Charlie? May ganun ba? Hindi siya nakasagot, Mama Mia. Ilang sandali pa ay sinabi niya ang isang napakasakit na bagay para sa akin. Nagmahalan lang kaming dalawa. Mahal ko siya at mahal niya ako. Parang mas lalong bumigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Ang dali niyang sabihin na nagmahalan sila. Ang dali niyang sabihin na mahal na niya yung babaeng yun. Parang hindi niya winasak ang 11 taon naming pagsasama. Na para bang hindi din niya ako minahal dati. Na para bang wala lang sa kanya ang bawat pangarap na sabay naming binuo. Tumayo ako. Lumapit ako sa altar na nasa sala. Naroon pa rin ang larawan namin nung araw ng aming kasal. Nakasuot ako ng puting trahe de boda. Nakangiti siya habang isinusukbit ang singsing sa daliri ko. Napahawak ako sa frame na yon. Naaalala mo pa ba to? Hindi siya sumagot. Diba pangako mo noon? Sabi mo, hindi mo ako sasaktan? Unti-unti kong binalik ang larawan sa pwesto nito. Ang galing-galing mo naman palang magsinungaling, Charlie. Sa harap pa ng altar, sa harap pa ng simbahan, sa harap pa ng maraming tao, at sa harap pa mismo ng Diyos. Akala ko noon, Mama Mia, kapag nangako ng 2 tao sa harap ng simbahan, kapag alam mo naman na pagmamahalan ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal, magiging masaya na kayo habang buhay, pero hindi pala. Minsan pala, ang mga matatamis na alaalang yun ay magiging masasakit na punyal pala na itatarak ng paulit-ulit sa puso mo, lalo na kapag nalaman mong nagloko na ang taong mahal mo. Muli siyang nagsalita. Angel, please, pakinggan mo na muna ako. Humarap ako sa kanya, Mama Mia. Anong pakikinggan ko sa'yo, Charlie? Nasasabihin mong mahal mo pa rin ako? Tahimik siya. Sasabihin mo bang nagkamali ka lang? Na hindi mo sinasadya? Tahimik pa rin siya sa tanong na yun. O sasabihin mo ba sa akin na ako ang pinipili mo? Na iiwan mo siya? Na nagsabi ka lang sa akin ngayon dahil nakokonsensya ka? Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata niya, Mama Mia. Pagmulat niya, isang sagot ang tuluyang dumurog sa natitira kong pag-asa. Mahal ko siya, Angel. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, tuluyan na akong namatay mula sa loob. Hindi ko alam kung paano nga ako nakarating sa loob ng kwarto namin. Isinara ko ang pinto. Naupo ako sa sahig. Niyakap ko ang sarili ko. At doon ko unang naramdaman ang totoong kahulugan ng salitang pagkatalo. Hindi dahil may mas maganda kaysa sa akin. Hindi dahil may mas bata. Hindi dahil mas may maraming pera. Kundi dahil pinili niyang mahalin ang iba. Kahit na ako ang asawa niya. Kahit na ako ang pinakasalan niya. Pinili niyang magpakasaya sa iba habang ako buong buhay ko na siyang pinipili. Kinabukasan, Mama Mia, nag-empake siya ng ilang mga damit. Tahimik lang kaming dalawa. Wala nang sigawan,
Wala na ring iyakan. Parang dalawang estrangherong naghihintay na lang na matapos ang lahat. Bago siya lumabas ng bahay, ay huminto muna siya sa pintuan. Alam kong lumingon siya sa akin. I'm sorry. Pasensya ka na. Pero hindi ko siya tiningnan, Mama Mia. Hindi ko kayang makita ang mukha niya. Ang narinig ko na lang ay ang pagsasara ng pinto. At kasabay noon, parang tuluyan ding nagsara ang isang napakahabang yugto ng buhay ko. Lumipas ang mga linggo, hindi ko alam kung paano ako nakakapasok sa trabaho. Hindi ko alam kung paano ako nakakakain. May mga pagkakataong gigising ako sa madaling araw dahil akala ko katabi ko pa siya. Akala ko kararating lang niya mula sa trabaho. Pero malamig na ang kabilang bahagi ng kama. Wala na siya. At unti-unti kong tinanggap na baka hindi na talaga siya babalik sa akin. Hanggang isang hapon, Mama Mia, may tumawag sa akin mula sa hindi kilalang numero. Wala akong choice kundi sagutin yun dahil baka kliyente ko yun sa trabaho. Hello? Hello? Eto ba si Angel? Yes po, sino po sila? Ako ang asawa ni Mia. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Nagbalik at nag-flashback bigla sa alaala ko yung pangalan na nabasa ko sa cellphone ng asawa ko. Mia na may heart emoji. Asawa? Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ako agad nakapagsalita. At ang sumunod niyang sinabi ay ang tuluyang nagpabago sa lahat ng alam kong katotohanan. Oo, asawa. At alam kong pareho tayong niloko ng mga asawa natin. May ilang segundo akong hindi nakapagsalita. Pakiramdam ko mali lang ang naririnig ko eh. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone ko. Sandali lang po ha. Ano pong sinasabi ninyo? Huminga ng malalim ang babae sa kabilang linya, Mama Mia. Opo, babae. Babaeng boses kaya ako nalilito. Ako si Clarice at asawa ko ni Mia. Nanlamig ang buo kong katawan. Asawa? Yes, asawa. Pero babae ka. Oo. Ikinasal kami sa Amerika. 7 taon na kaming kasal dalawa. Napaupo ako sa pinakamalapit na upuan sa akin. Parang umiikot ang buong paligid. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, Mama Mia. Akala ko simpleng kabit lang ng asawa kong si Charlie, yung Mia na yon. Akala ko isang single na babae yon dahil mahinin naman ang itsura. Akala ko ang komplikado lang sa relasyon nilang dalawa ay ang pagkakaroon ni Charlie ng sabit, which is ako dahil asawa niya ako. Pero ngayon, Mama Mia, nagugulat ako sa mga revelasyon. Ang babaeng pinatulan ng asawa ko, ang babaeng sinasabi ng asawa ko na mahal niya at pinipili niya, ay isang babaeng pumapatol din sa kapwa niya babae. Hindi ko alam kung anong itatanong ko dun sa kausap ko. Kaya tinanong ko na lang kung paano niya nakuha ang numero ko. Nahimik siya sandali. May nakita akong isang lumang insurance paper ng asawa mo dun sa gamit ng asawa ko. At ikaw ang nakalagay na emergency contact niya. Hinintay ko talagang magkaroon ako ng lakas ng loob para tawagan ka. Para kausapin ka.
dahil pareho nila tayong niloloko. Napapikit ako, Mama Mia. Pareho pala kaming naghihintay ng katotohanan. 2 araw ang lumipas bago kami nagkitang dalawa. Hindi ko alam kung anong aasahan ko. Galit ba siya? Sisisihin ba niya ako? O baka pag-uusapan lang namin ang pagiging pareho naming sugatan sa mga relasyon naming dalawa. Pagpasok ko sa cafe ay agad ko siyang nakilala. Nakasuot siya ng puting blouse at isang trouser. Maputla ang mukha niya. Halatang kulang sa tulog. Pero ang pinakaunang napansin ko sa kanya, Mama Mia, ay ang hindi niya maitatagong ganda. Napakaganda niya. Mas maganda pa nga siya dun sa Mia na yun. At ang mga mata niya, pareho sa mga mata ko. Mga matang pagod na ring umiyak. Tumayo siya. Ngumiti siya sa akin, inabot ang kamay niya at nagpakilala. Ako si Clarice. Tumango ako. Ako si Angel. Mama Mia, tahimik kaming umorder ng kape. Ilang minuto kaming walang nagsasalita sa aming dalawa. Hanggang siya ang naunang bumasag sa aming katahimikan. Matagal mo na bang alam? Umiling ako. 1 buwan pa lang. Tumango siya. Ako 2 linggo. Napabuntong hininga siya, Mama Mia. Nakita ko silang magkasama, palabas ng isang motel. Akala ko nasa overtime lang lagi si Mia kapag hindi siya nakakauwi ng maaga. Humigop siya ng kape bago ipinagpatuloy ang kanyang pagkukwento. Akala ko kapag inis o galit siya sa akin tuwing naglalambing ako ay pagod lang siya. Akala ko may problema lang siya sa trabaho. Napangiti siya pero alam kong hindi yun ngiti ng masayang tao. Ngiti iyon ng taong tila nauubos na. Pareho pala tayo eh. Pareho pala tayong may malaking tiwala sa mga asawa natin. Sabi ko at hindi ko napigilan ang pagluha. Maya-maya ay nilabas niya ang cellphone niya. May ilang litrato. Mga litrato ni na Charlie at Mia. Magkahawak kamay, magkasamang namamasyal, magkasamang kumakain. May isang litrato pa kung saan magkayakap silang dalawa habang nakatingin sa dagat. Napayuko ako. Hindi ko na kayang tignan ang mga litratong yon. Hindi dahil hindi ko matanggap, kundi dahil bawat litrato ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso ko. May sinabi ba sa'yo si Leo? Tanong niya. Mahina akong tumango. Sinabi niyang nagmamahalan silang dalawa ni Mia. Tumulo ang luha ni Clarice. Pareho pala tayo. Sinabi rin sa akin ni Mia yan. Tahimik na naman kami. 2 estranghero na pinagtagpo dahil sa parehong sugat. Pagkalipas ng ilang linggo, Mama Mia, ay dumating ang isang petition for annulment na pinail ni Leo para sa akin, Mama Mia. At alam kong dumating din ang pinail ni Mia na divorce kay Clarice dun sa Amerika. Oo, Mama Mia. Bumalik si Clarice sa Amerika dahil dun naman talaga siya nakadistino. Dun naman siya lumaki. Kahit na purong Pinoy ang kanyang dugo, ay dun siya lumaki, dun nag-aral at dun nagtrabaho. Nagkakilala silang dalawa ni Mia dahil sa isang dating app. Yun ang dahilan kung bakit nakuha niya si Mia papuntang Amerika at dun sila nagpakasal dalawa. Kaya lang si Mia, hindi siya hiyang sa buhay Amerika. Nalulungkot siya, nasasaktan at hindi siya masaya doon. Kaya napagdesisyonan nila na bumalik muna si Mia dito sa Pilipinas.
Susunod na lang si Clarice kapag naayos na niya ang kanyang trabaho. Siguro dahil dun sa mga pagkakataon na wala si Clarice, dun nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala at magmahala ng aming mga asawa. Mama Mia, sa totoo lang, hindi naging madali ang paghihiwalay ng mga buhay na matagal nang magkaugnay. Hindi kami nag-away tungkol sa mga gamit. Hindi kami nagsigawan ni Charlie. Mas masakit pa roon ang katahimikan naming dalawa. Ang bahay na sabay naming naipundar ay kailangang ibenta. Ang perang pinaghirapan naming dalawa sa loob ng maraming taon ay kailangang hatiin. Habang pinipirmahan ko ang mga papeles ng pagbebenta, naalala ko ang sinabi ni Charlie nung bagong kasal pa kaming dalawa. Lahat ng meron ako, sa'yo rin. Napapikit ako. Hindi ko akalaing darating ang araw na pati mga alaala namin ay tila hahatiin na rin. Makalipas ang ilang buwan, kahit on the process pa lang ang annulment naming dalawa ni Charlie, ay nabalitaan kong magkasama na silang dalawa ni Mia. Hindi na sila nagtatago, Mama Mia. Hindi na sila nahihiya. May mga litrato na silang nakangiti sa mga social media pages ng mga kasamahan nila sa trabaho. May mga kaibigan na rin si Charlie na parang mga balingbing, pati na rin iilang mga kamag-anak na bumabati. May mga taong nagsasabing, basta masaya kayo, dun na rin ako. Nung una nasasaktan ako. Pakiramdam ko, parang sila ang nanalo. Samantalang ako ang naiwan. Ako ang umiiyak. Ako ang nagsisimula ulit mula sa wala. Ako yung talo sa lahat ng anggulo. Isang gabi, Mama Mia, dumaan sa newsfeed ko ang isang video na meron pong isang background music. Hindi naman unang beses kong napakinggan ng kantang yon. Pero unang beses ko talagang naramdaman yon na para bang akmang-akma at tugmang-tugma sa naging kapalaran ko. The winner takes it all. Napangiti ako ng mapait. Oo, sa paningin ng mundo mukhang silang dalawang nanalo. Pero habang nakatitig ako sa refleksyon ko sa salamin, napansin kong may isang bagay na hindi nila nakuha. Hindi nila nadala ang pagkatao ko. Hindi nila nadala ang kakayahan kong magmahal ng tapat. Hindi nila nadala ang dignidad ko. At doon ko unang naisip, Mama Mia, baka hindi pa ito ang katapusan ng kwento ko. Baka ang tunay na panalo hindi nasusukat sa kung sino ang naiwan sa isang relasyon, kundi sa kung sino ang hindi nawalan ng kaniyang sarili. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 taon, Mama Mia. Dahil po maimpluwensya ang pamilya ni Charlie. Dahil may mga kaibigan at kamag-anak silang may mga koneksyon, naging madali po ang pagproseso ng aming annulment. Mahigit 1 taon lang, nabigay na ng korte ang certificate of nullity ng aming kasal. At 1 taon, yun ang tinagal bago ko muling maramdaman na kaya ko nang ngumiti nang hindi nagpapanggap. Hindi ibig sabihin nun nakalimutan ko na si Charlie. May mga sugat na hindi naman talaga tuluyang naghihilom. Natututo ka lang mabuhay kahit dala-dala mo pa rin ang mga ito. Unti-unti kong inayos ang buhay ko. Nung matanggap ko po ang certificate of void and nullity ng aming kasal, dun ko napagtanto na tapos na talaga ang lahat. Na kailangan ko na talagang magsimula ulit na ayusin ang buhay ko. Nag-overtime ako sa trabaho, nag-ipon, lumipat sa mas maliit na apartment. Tuwing Sabado, nagvo-volunteer ako sa isang organisasyong tumutulong sa mga babaeng dumaraan sa pang-aabuso at pagtataksil sa relasyon. Noon naisip ko, Mama Mia,
Kung kaya kong mabuhay matapos masira ang mundo ko, baka kaya ko ring maging dahilan para bumangon ng iba. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na umikot ang buhay ko sa pangalan ni Charlie. Umikot na ulit sa pangalan ko, kay Angel. Isang hapon habang papalabas ako ng opisina may tumawag sa akin. Isang pamilyar na numero. Pamilyar siya pero hindi na siya nakasave sa contact ko. Hello? Mahina ang boses sa kabilang linya. Angel? Hindi ko na kailangang hulaan kung sino yon. Si Charlie yon. Napapikit ako. Mahigit 1 taon ko ring hindi narinig ang boses na minsang naging paborito kong pakinggan sa loob ng 11 taon noon. Oh, anong kailangan mo? Pwede ba tayong magkita? Charlie, tapos na tayo, 'di ba? Wala na tayo. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Please, Angel. May kakaiba sa tono niya. Hindi yun ang boses ng lalaking iniwan ko doon. Hindi yung boses ng lalaking lakas loob na nag-file ng annulment sa kasal namin noon. Mahina at parang pagod siya. Parang pasan niya ang buong mundo. Kaya sa huli ay pumayag akong makipagkita sa kanya. Mama Mia, gusto ko na ring tuluyang isara ang kabanata naming dalawa na alam kong matagal nang tapos. Nagkita kami sa parehong cafe kung saan kami huling nagkaharap noon ni Clarice bago siya bumalik sa Amerika. Pagpasok ko halos hindi ko siya nakilala. Pumayat siya. May puti na ang ilang hibla ng kaniyang buhok. Malalim ang kaniyang mga mata na mukhang hindi nakakatulog ng maayos. Tumayo siya nang makita niya ako. Salamat sa pagpunta mo. Umupo ako at diretso akong tumingin sa kanya. Ano bang sasabihin mo? Pwede bang bilis-bilisan mo dahil busy ako? Matagal siyang hindi nagsalita hanggang sa bumuntong hininga siya. Iniwan na ako ni Mia. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galak ba? Ganti? Kasiyahan? Pero wala akong naramdaman, Mama Mia. Tinitigan ko lang siya. At napayuko siya. May iba na siya. Pinagpalit niya ako sa ex niya dati, nung college siya. Napapikit siya bang pinipigilan ng pagpatak ng kaniyang mga luha. Ganito pala kasakit, Jel. Napabuntong hininga ako. Hindi dahil naaawa ako, Mama Mia, kundi napagtanto ko na umiikot talaga ang buhay na parang isang gulong sa paraang hindi natin inaasahan. Ang sakit pala na binibigay natin sa iba, minsan pala mararanasan din natin yun sa ibang panahon. Angel, humihingi ako ng tawad. Mahina ang boses niya. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng kapatawaran mo. Tama ka. Wala ka nang ang karapatang hingin pa ang kapatawaran ko, Charlie. Hindi ko pinatamis ang sagot ko. Dahil wala naman talaga na akong nararamdaman, Mama Mia. Dahan-dahan siyang tumango. Pero kailangan kong sabihin. Araw-araw kong pinagsisisihan ang nagawa ko sa'yo. Akala ko noon, sapat na ang pagmamahal para maging tama ang isang desisyon. Kahit pa ang ibig sabihin nun, tatalikuran ko ang alam kong tama noon. Pero nagkamali ako. Tahimik lang akong nakinig, Mama Mia. Noon ko napansin ang malaking kaibahan ng dati at ng ngayon. Nung iniwan niya ako tong umiiyak. Siya yung matatag.
Siya yung siguradong sigurado sa kanyang mga desisyon. Ngayon baliktad na. Jel, kung hindi ka labisan, itatanong ko lang kung may pag-asa pa ba tayo? Mama Mia, yun ang tanong na matagal ko nang inaasahang maririnig. Nakakala ko, hindi ko na talaga maririnig pa nung nag-grant ang petition of annulment ng aming kasal. At ngayon na narinig ko na to, parang wala na itong kapangyarihan para pasunurin pa ako sa mga salita niyang matatamis. Ngumiti ako, hindi mapait at hindi galit na ngiti kundi payapa. Charlie, pinatawad na kita. Unti-unting nagliwanag ang mukha niya, pero bago pa siya makapagsalita ay pinagpatuloy ko na ang gusto kong sabihin. Pinatawad na kita pero wala na tayong pag-asa. Hinding-hindi na ako babalik pa sa'yo. Nawala muli ang pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita kaya nagpatuloy ako. May mga bagay na kapag nabasag na, hinding-hindi mo na pwedeng ibalik sa dati. Tumulo ang luha sa mga mata niya, Mama Mia. Ngayon ko lang siya nakita na ganun katinding umiyak. Pero huli na. Hindi na ako yung babaeng iiyak para sa kanya. Tumayo ako at kinuha ang bag ko. Bago ako tuluyang umalis ay humarap ako sa kanya sa huling pagkakataon. Alam mo ba ang akala ko noon? Kayo yung nanalo? Akala ko ako yung talunan. Pero ngayon alam ko na, Charlie, ang buhay at pag-ibig pala ay hindi kompetisyon. Ang tunay na pagkatalo ay ang piliing sakta ng taong tapat na nagmamahal sa'yo. At ang tunay na panalo ay ang taong marunong bumangon nang hindi nawawala ang kabutihan ng kanyang puso. Iniwan ko siyang nakatigagal at nakaupo roon mag-isa, Mama Mia, katulad ng pang-iiwan niya sa akin noon. Pero may isang malaking pagkakaiba. Nung iniwan niya ako, puno ako ng galit at sakit. Ngayon, iniwan ko siya nang wala ng anumang bigat sa dibdib. Sa wakas, pakiramdam ko, malaya na rin ako. 3 buwan ang lumipas matapos ang huling pagkikita namin ni Charlie. Hindi na siya muling tumawag pa. Hindi na rin ako nagtanong sa kahit na sinong kakilala niya kung kumusta na siya. Wala na akong galit sa kanya, Mama Mia. Ang totoo niyan, natutunan kong may mga tao talaga na bahagi lang ng isang chapter ng buhay natin. Na hindi sila dapat dalhin hanggang sa susunod na kabanata. Isang Sabado ng umaga habang umiinom ako ng kape sa maliit kong apartment, ay may kumakatok sa pinto. Pagbukas ko, isang delivery rider ang nakatayo. Ma'am Angel? Yes po. Wala naman po akong in-order. May delivery po kayo? Tinanggap ko ang maliit na sobre. Wala itong pangalan ng nagpadala. Pagbukas ko, isang imbitasyon ang bumungad sa akin. May kasamang maikling sulat. Angel, kung darating ang araw na handa ka ng tuluyang isara ang nakaraan, sana makapunta ka. Hindi ito para humingi pa ng isa pang pagkakataon. Para lang magpasalamat at humingi ulit ng tawad sa'yo. Charlie. Napatingin ako sa petsa. Isang Thanksgiving gathering pala yun na inorganisa ng kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuan bago siya tuluyang umalis. Imbitado ang ilang dating empleyado at ang kanilang mga pamilya. Matagal kong pinag-isipan, Mama Mia, kung pupunta ba ako. Hindi dahil umaasa pa ako, kundi dahil gusto kong malaman kung kaya ko na bang harapin ang nakaraan nang hindi ako nasasaktan. Kung kaya ko na bang tignan yung mga dati niyang katrabaho na
Nagtago noon ng kanilang napansin at kanilang nalaman tungkol sa pagkakaroon ng ibang babae ni Charlie. Yung mga katrabahong naging kasangkapan din ng mga pagsisinungaling niya dati, na lagi niyang sinasabing may overtime sila at umuo naman yun ng umuo yung iba. Yung mga katrabahong unang nag-congratulate at naging masaya para sa kanila nung ipinangangalandakan na nila ang kanilang relasyon dalawa. Gusto ko silang makita. Hindi para sumbatan sila, kundi para malaman ko sa sarili ko kung nasasaktan pa rin ba ako. Dumating ako ng simple lang ang suot. Walang mamahaling damit. Walang makapal na makeup. Hindi ko kailangang patunayan sa kahit sino na maayos ang buhay ko. Alam ko yun sa sarili ko. Pagpasok ko sa venue, Mamma Mia, ay nakita ko agad si Clarice. Nagulat siya nang makita ako, pagkatapos ay ngumiti. Doon ko nalaman, Mamma Mia, na ang tito niya pala ay isa sa mga dating empleyado ng kumpanyang yon. At siya ang pinili nitong +1 niya sa event na yon dahil ang buong pamilya nito ay nasa Amerika na. Kababalik lang daw ni Clarice mula sa Amerika para magbakasyon. Ngumiti siya sa akin, lumapit at yumakap. It's been a long time. Kumusta ka na, Angel? Ayos lang. Ang tagal na nga nating hindi nagkita. Ikaw, kumusta ka na? Masaya na. And I know that you're happy too. Ngumiti siya, Mamma Mia, at nagkwentuhan kaming dalawa. Napag-alaman ko na nagbukas pala siya ng maliit na online business at iniisip pala niya na magpo-for good muna dito sa Pilipinas. Unti-unti na rin siyang nakabangon. Habang nag-uusap kami ay may isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran ko. Angel, lumingon ako. Si Charlie. Mas payapa na ang mukha niya kaysa nung huli kaming nagkita. Pero halatang dala pa rin niya ang bigat ng mga naging desisyon niya noon. Hindi ko akalaing pupunta ka. Ako rin eh. Hindi ko akalaing pupunta ako but here I am. Salamat sa pagpunta mo. Hindi na kami nag-usap patungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. May mga sugat na hindi kailangang kalikutin para lang mapatunayang hindi nasasakit pa. Sa halip ay nagtanong lang siya kung kumusta ako. Napatingin ako sa paligid. May mga taong nagtatawanan, may mga batang naglalaro. May mga musikang marahang tumutugtog. Pagkatapos ay muli ko siyang tiningnan. Masaya na, sagot ko. Sa pagkakataong yun, totoo ang sagot ko, Mamma Mia. Hindi na yun pagpapanggap, hindi na yun pagtatago. Talagang masaya na ako. Tumango siya at sinabing masaya rin siya para sa akin. Sa unang pagkakataon matapos ng napakaraming nangyari sa amin, ay naniwala akong totoo ang sinasabi niya. Bago ako umalis, ay huminto muna siya sa tabi ko. May gusto sana akong sabihin. Tahimik akong naghintay sa kanyang sasabihin, Mamma Mia. Maraming taon kong inisip na ang pagmamahal ay tungkol sa pagpili ng taong nagpapasaya sa'yo. Pero huli na nang maunawaan ko na ang pagmamahal ay pagpili ring wag sirain ang taong nagmamahal sa'yo. Tumango lang ako. Jel, hindi ko na mababago ang ginawa ko. Pero salamat. Salamat kasi kahit sinaktan kita, hindi ka naging masamang tao dahil doon. Charlie, pinatawad kita hindi para gumaan ang konsensya mo, kundi para gumaan ang puso ko. Nakita akong napaluha siya, Mamma Mia. Hindi dahil naging bato na ang puso ko, kundi dahil tuluyan na itong gumaling. Nakakangiti na nga rin ako dun sa mga taong naging plastic nun sa akin. Dun sa mga taong sumuporta pa sa relasyon nilang dalawa ni Mia dati. Mamma Mia, habang naglalakad ako palabas ng venue,
tumingala ako sa langit. Naalala ko ang babaeng dating umiiyak mag-isa sa sahig habang yakap ang cellphone ng asawa niya nung may nabasa siya. Akala niya noon katapusan na ng mundo. Akala niya noon natalo na talaga siya. Akala niya ang babaeng pinili ng asawa niya ang tunay na panalo. Ngunit mali pala. Dahil hindi nasusukat ang tagumpay sa kung sino ang naiwan sa isang relasyon. Hindi rin sa kung sino ang pinili. Nasusukat ito sa kung sino ang nanatiling tapat sa kanyang sarili. Kung sino ang hindi nawalan ng dangal kahit nasasaktan. Kung sino ang piniling bumangon kaysa maghiganti. Habang papunta ako sa sasakyan ko ay tumunog ang cellphone ko. Mama Mia, nakita ko ang mensahe ni Clarice sa akin. Nag-aanyaya siya na lumabas kami kinabukasan. At dahil Sabado naman ay pumayag na rin ako sa paanyayang yun. Umuwi ako nang may ngiti sa aking mga labi. Umuwi ako na payapa ang aking puso. Dahil wala na talaga akong nararamdaman kahit nakatiting na galit, kahit dun sa mga taong enabler. Dun sa mga taong kahit alam ang mali ay sinusuportahan pa rin nila ang ginagawa noon ng aking asawa. Wala na akong naramdaman ni katiting na galit at inis sa kanila. Hinayaan ko na lang. Inisip ko na lang na kung nagkaroon man ng karma si Charlie, siguradong magkakaroon din ng consequence ang mga ginawa nila noon sa akin. Kinabukasan, maaga akong sinundo ni Clarice. Pumunta kami ng La Union, Mama Mia. Gumala, nag-beach, at kung ano-ano pa. Simula sa araw na yun ay naging close kaming dalawa. Hindi ko akalain, Mama Mia, na lalalim ang friendship namin. Pagkalipas ng 2 taon, heto kaming dalawa ni Clarice. Magkasama sa iisang apartment. And yes, sobra talaga sigurong mapagbiro ang tadhana. Yung 2 taong dati ay niloko, yung 2 taong dati ay sinaktan. Ngayon, 2 tao nang magkasamang hinaharap ang kinabukasan. Alam ko po na merong tataas ang kilay dito sa mga nakikinig ngayon sa kwento kong ito, Mama Mia. Pero oo, hindi ko na itatago pa. Kami ng 2 ni Clarice ngayon. Ang totoo, Mama Mia, on the process na rin kami sa pagproseso ng mga papeles ko para sumama sa kanya papuntang Amerika para dun kami magkapagpakasal 2. Alam kong hindi po ito ang tipikal na relasyon na iniisip ng maraming tao. Pero sana po wag nyo na lang husgahan tong napili ko. Dahil hindi naman po ito relasyon na nabuo dahil sa paghihiganti. Relasyon ito na nabuo sa paulit-ulit na pagpili sa sarili. At yes po, maniwala man kayo't sa hindi, pero masaya ako sa piling ni Clarice. Sa piling ng babaeng nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Ng babaeng alam kong hindi ako sasaktan dahil alam niya kung gaano kasakit ang maloko. Hindi ko man alam kung saan papunta itong aming relasyon. Kung ano ang magiging kahihinatnan nito dahil tanging panahon lang ang makakapagsabi. Sigurado naman ako na masaya ako ngayon sa piling niya. May balak na nga rin pala kami, Mama Mia, na kapag nakapunta na kami ng Amerika at nakapagpakasal, ay mag-aampun din kami ng bata na siyang bubuo sa pamilyang aming pinupundar. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Angel. How could an angel break my heart? Charat! Grabe naman ang kwentong to. Hindi ko akalain na sila ang magiging ending. Akala ko magbabalikan sila mag-asawa, ganun. Hindi ko naman nakalain na meron parang mga ganitong mangyayari. Pero,
Desisyon nyo yan, buhay nyo yan. Ang hangad lang talaga namin dito sa programa nating ito ay maging masaya kayo sa buhay na pinili ninyong dalawa. At syempre, sana makamove on na rin yung si Charlie, ano? At si Mia, gusto ko malaman kung anong nangyari sa kanya. Mia pa naman siya, no? Kapangalan ko pa naman, pero parang manluloko talaga. Kasi niloko niya si Clarice. Tapos, nung naging sila ni Charlie, nakuha niya si Charlie. Niloko din niya si Charlie. Ano ba talaga, Mia? Ang laki ba ng insecurity mo sa buhay mo at hindi ka mapermi sa isang tao? Bakit pa ulit-ulit kang naglolo ko, girl? Ganun. Oh, kapangalan ko siya ha, pero hindi po ako yun. Tapos hindi po ako ganun. Ako nga naluloko eh. Char! Anyways, maraming salamat, Angel, sa napakagandang kwentong ibinahagi mo dito sa ating programa. Hangad namin ang masayang buhay mo at kung nandun ka na sa Amerika, nako, huwag mo kaming kakalimutan na. Baka naman. Char lang. Char lang, joke lang yun. Anyways, thank you so much. At sa mga nakikinig sa atin ngayon, please do not hesitate to like and share this video. Sige naman na po. Huwag niyong kakalimutan na i-share ito sa ibang tao at pagkatapos niyong ma-share, siguraduhin niyo rin na nakapag-subscribe kayo dito sa ating channel dahil nakita ko na ang dami pa nating mga viewers na hindi pa subscribers dito sa channel natin. So mag-subscribe na po kayo, okay? Ano pa bang inaantay niyo? Pasko? Medyo malayo pa yun. Almost 6 months to go pa. So, mag-ano na kayo, mag-like na kayo dyan at mag-subscribe na rin kayo. And speaking of subscribers, meron tayong mga taong mangilan-ngilan lang naman na bukod sa pagiging subscriber, atin din po silang members dito sa ating channel na soon ay magkakaroon na ng exclusive content. Oo, soon lang. Iniisip ko pa kung ano ano naman kung story pa rin. Sana mag-suggest kayo dun sa mga members natin, mag-suggest kayo ano bang gusto nyong content na exclusive lang para sa inyo. Mag-suggest kayo, mag-comment kayo down below. Okay? Hello ako sa ating mga members na si Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, Freaky, Ernesto Boys, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, hello. Hi din ako kay Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at Mila Raduban. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. At hindi po kayo nang iiwan. Lagi pa rin po kayong nandyan, nakasuporta at nagmamahal sa atin. Thank you very much. Hi ako kay Sally Buma, Lailena Season, Minchi Pangilinan, Marvy Montesilio, Ernesto Lapas, Juliet Valmoria, maraming salamat. Roslyn Caraballo, hello sa'yo. Hi din ako sa ating tagapakinig na si Lauren Tolentino. Hi kay Reynalyn Santos. Hi Reynalyn! Welcome dito sa ating program. Hi din ako kay Elsica Lopez, Ellen Tadia, Geraldine Kiliza, maraming salamat. Ann Agustin, hello sa iyo. Thank you very much po, Ann. Hi din ako kay Don Mercado, maraming salamat. Hello din kay Marieta Yotolo, Arnie Lacondazo, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you very much for being here. Hanggang bukas po. Nako, maraming salamat sa lagi ninyong pananatili. Wala talagang pagsidlan ang pasasalamat ko po para sa inyo. Love you all. Mag-ingat po kayo. Bye-bye!